si President Bongbong Marcos, ang sabi niya sa Armed Forces of the Philippines, ito yung mga panggera sa China, ang sabi niya, fighters jet at Corvette warship, tuloy ang pagbili. Ibabalik ang pera. Kasi nga, kung natatandaan nyo, no, kasi may mga senador, mga congressman na tumapya sa budget ng Armed Forces. So, ito, nangako si President Bongbong Marcos na ibabalik niya ang budget ng Armed Forces. So, ito yung pamagat na ating bibigyan ng ng komentaryo, reaction video, suggestion, criticism, kung ano man ang inyong mga saloobin dyan tungkol sa mainit na balita na to tungkol sa West Philippine Sea. Pwede na rin naman kayo mag komentaryo dyan sa baba. Okay? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please, pakisubscribe kay Melvs Castle. So, itong video na to, sa kanya to. So, bibigyan lang natin ng reaction tong mainit na balita nito tungkol sa West Philippine Sea, no? Alam nyo naman ang West Philippine Sea, no? Inaangkin ng mga lintek na Chekwa na to, no? Ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay, so umpisa na natin. Ibabalik daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang natapyas na pondo ng Armed Forces of the Philippines. Isa na naman batong pangako na baka mapako talaga. Yun. Papaano tayo lalaban pag nagkagera niyan? Kung puro na lang tayo aasa sa kaalyado nating bansa at hindi tayo magpapalakas sa sarili nating pandigma. Masasakop talaga tayo ng China niyan at tatawagin tayong Philippines Province of China. Dito na nga kung muli si Pangulong Bongbong Marcos. Buo daw ang suportang ibibigay nito sa modernisasyon ng The geopolitical developments and tensions continue to test our sovereignty and our resolve. The surge in cybersecurity threats, if unchallenged and unaddressed, will challenge our national security. Yun. Sa command conference naman, pinatututukan ni PBBM ang defensive capability ng AFP. Hindi tayo magsisimula ng gera, tayo lang ay dedepensa. Sa gitna yan ng pagbabanta ng Chinese Navy, nagegerahin daw tayo pag pinagpatuloy ng PCG at BIFAR ang paggiit sa karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Talaga itong na ma-incheck, no? Nakakabuisit talaga, no? Talagang puro pananakot ang kanilang ginagawa, no? Pero hindi naman natatakot ang mga mga Pilipino sa kanila, no? Alam na ng buong mundo yan, no? Puro pananakot, puro pagbabanta lang naman ang ginagawa niyan. Itong mga lintik na incheck na yan. Po natin dun sa campaign plan natin is Tatag Kapuluan, which encompasses all the operations that we need to do to protect our people and secure the state, secure the land. Kasama na yung WPS. Kasama na yung WPS doon, kasama na yung internal security operations pa rin. Sinabi rin ni General Romeo Bronner na ibabalik daw talaga ang perang natapya sa AFP. Yun. Si Pangulong Marcos na daw ang bahala dyan kaya hindi pinirma ng General Appropriations of 2025. Yun. Dahil ibabalik daw talaga ang pambili ng multi-role fighter jet at Philippine Navy warship corvette. Ano take nyo dyan sa mga ganyan? Oo nga naman, no? Talagang kailangan talaga natin kasi nahuli na tayo sa mga ibang bansa, no? Talagang tayo ang pinakamaliit ang ang mga kapasidad. O tayo ang pinakakukunting mga gamit sa panggera, no? Tulad ng mga fighter jets, tulad ng mga warship, lahat ng mga war equipment, talagang kapos na kapos talaga tayo, no? Dahil ito kasi nga hindi natin di akalain ng gobyerno na mangyayari yung ganito, no? Nagiging agresibo yung mga incheck diyan sa West Philippine Sea. Kaya nga talagang kailangan hindi lang talagang kailangan talaga na magpalakas tayo ng militar, no? Laban sa mga incheck na yan, sa mga China na yan, no? Kasi nga anytime kasi talagang binubuli-buli lang tayo kasi nga napakalit ang depensa natin ewan natin bakit ba yung yung naging presidente na si Bongbong Marcos, tingnan, hindi nyo nahalata, no? Panay ang bili na ng mga military equipment, mga makabagong military equipment, no, di ba?
So talagang saludo tayo kay President Bongbong Marcos. Hindi katulad ng mga nakaraang mga administrasyon na hindi man lamang sila nakatutok sa depensa sa ating militar. Ewan nating iba yung iba yung tinututukan nila yung mga ibang kasi hanggang ngayon, 'di ba? May mga senador at congressman na tinatapayasan yung budget ng Armed Forces of the Philippines. Di nila baka may ibang may agenda. Ba't nila tatapyasan? Kailangan talaga natin yan yung talagang yung capable, yung talaga mga makabagong armas ang kailangan natin. Hindi. Well, sa amin sa Armed Forces of the Philippines, because we want to continue to be professional, hindi na po kami nakikialam dun sa mga, for example, yung sulat, no? Yung tungkol dun sa budget natin. Because anyway, the President said that he is going to go over the budget. Okay. He promised, in fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna at kung meron siyang kailangan ibalik na mga budget ay gagawin niya. So, we have full trust naman dun sa sistema natin. Sa sistema natin. So it should not be a source of discontent sa armed forces, mga batang moral, hindi dapat, no? Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. That is what is important. Ang nakakainis lang dito, mananakawan na tayo ng West Philippine Sea. Wala pang pake ang mga senador at mga kongresista. Tinapyasan pa rin ang pondong pambili ng mga warship at fighter ship. Kayo, anong reaksyon nyo dito? I-komento sa baba ang yung salog. Tingnan nyo naman alam nyo naman, tinapyasan talaga. Yung dati kasi, tinapyasan ng mga congressman at senador yung budget ng Armed Forces of the Philippines, no? Kaya nga, ewan natin kung ano yung mga nasa isip nila, no? Bakit tinapyasan? Anong dahilan? Yun ang kailangan natin Ayun ang kailangan ng Pilipinas, yung magkaroon ng mga makabagong military equipment tulad ng mga fighter jets at warships. Ewan natin, ibang klase mga senador yan, iba yata yung kanilang gustong budgetan. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. And also paki-share na rin nang sa ganun maikalat pa ni YouTube ang ating mga videos sa iba pa mga netizens. Okay?